dumating na ang lolo ni Reyna at Ryan sa mansyon ng Ogent family. At ito ay si Clump Ogent. Masayang-masaya si Reyna sa pagdating ng kanyang lolo sa kanilang mansyon. Ang ama naman ni Reyna ay gulat na gulat sa pagdating ni Lolo Clump sa mansyon, dahil hindi niya inaasahan ang maagang pagdating ni Lolo Clump. Inaakala nito na aabutin pa ng mga ilang araw bago ito makarating sa mansyon. Maaga akong nakabalik, dahil ang aking kaibigan ay umalis na, kasama ang kanyang asawa, sabi ni Lolo Clump. Nagulat din si Shirene nang makita niya si Lolo Clump, at naisip niya na ito ay isang general sa kaharian ng Thormia at ito din ay isang eskrimador na nasa ika-3 grado. Ang lugar na ito ay kasing ingay pa din ng dati, ang mga kabataan talaga ay isang napakagandang bagay upang magkaroon ng kaunting ingay, sabi ni Lolo Clump. Ang kasong ito, ay hindi masasabing isang magandang bagay. Dahil ang imahe ng ating pamilya ay bumagsak na sa lupa, sagot ng family head kay Lolo Clump. Hindi ko alam kung ano ang pinagmulan nito, pero batay sa aking napanood kanina habang ako ay nasa itaas, maliwanag na ang mga tao dito sa mansyon ay maraming gustong sabihin. Bakit hindi muna natin pakinggan ang opinyon ng bawat isa kung tayo ba ay nawalan talaga ng mukha o hindi? Sabi muli ni Lolo Clump. At ang unang saksi ay si Reyna Ogent. Kahapon ko pa lamang nakilala si Shirene. Pero batay sa aking napansin, siya ay isang talentado at matalinong bata, pagmamalaking sabi ni Reyna. Batay sa pangyayaring ito, mahirap sabihin na si Shirene ay may masamang intensyon kay Ryan. At hindi ako naniniwala na ang kanyang mga aksyon ay makakasira sa reputasyon ng ating pamilya, dagdag pa ni Reyna. Napaisip naman si Lolo Clump sa mga sinabi ni Reyna. Ikaw naman, Ray, ano naman ang iyong masasabi? Tanong naman ni Lolo Clump kay Ray. Ang ikalawang saksi naman ay si Ray Ogent. Hindi ko gusto ang batang iyan, sagot ni Ray sa kanyang lolo. Alam kong maaasahan talaga kita, Ray, sabi ng family head kay Ray. Ngunit, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin, pagpapatuloy na sabi ni Ray. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ng family head matapos marinig ang sinabi ni Ray. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo kanina na hindi mo siya gusto, sabi muli ng family head kay Ray. Katulad nga ng sinabi ko, hindi ko siya gusto, ngunit, wala akong kinalaman kung sino man ang maging kaibigan ni Ryan. Gusto ko nang matapos ang mga pangyayaring ito, para makapunta na ako sa bahay ng hari upang makakuha na ako ng pagsusulit, seryosong sagot ni Ray sa kanyang ama. Masayang-masaya muli si Reyna nang marinig niya ang sinabi ni Ray. Ito ang dahilan kung bakit walang lugar na mas masaya kaysa sa bahay. Upang matapos na ang usapang ito, pakinggan naman natin ang opinyon ng isa sa mga nakapag-obserba kay Shirene sa loob ng mahabang panahon, seryosong sabi muli ni Lolo Clump. At ang ikatlong saksi naman ay si Temuran, ang mayordomo sa aklatan ng Ogent family. Mr. Temuran, sigurado akong alam mo na hindi tayo dapat magsabi ng ating mga opinyon, dahil tayo ay mga tagapagsilbi lamang, sabi ng mayordomo ng mansyon kay Temuran. Tayo ay tumutupad sa kalooban ng ating mga amo, pagpapatuloy ng mayordomo. Si Shirene ay nagtrabaho, batay sa aking mga sinabi at iniutos sa kanya. Nagawa niya ang kanyang mga trabaho ng maayos, at natapos niya ang lahat ng iyon sa loob ng 6 na buwan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ano ba sa tingin ni Temuran ang ginagawa niya ngayon? Galit na sabi ng mayordomo sa kanyang isip. Alam mo ba na silang dalawa ay magkaibigan? Tanong ni Lolo Clump kay Temuran. Alam kong madalas silang magkasama ng young master, pero hindi ko inaasahan na sila pala ay magkaibigan, seryosong paliwanag ni Temuran. Ngunit kung siya ay isang bata na kikilos ng padalos-dalos ng walang tamang paghuhusga. Hindi na sana niya matatapos ang lahat ng 10,000 aklat noon ng mas maaga, dagdag pa ni Temuran. Mukhang nagbabago na ang ihip ng hangin, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. At naisip din ni Reyna na ang tanging gusto lamang magparusa kay Shirene ay ang kanyang ama. Hindi maaari, hindi ko ito mapapayagan, seryosong sabi ni Lolo Clump.
Nagulat sila nang marinig ang sinabi ni Lolo Clump. Naiintindihan ko na itinuturing nila ang bawat isa bilang magkaibigan. Gayunpaman ay kailangan na itong magwakas, dahil kung ito ay magpapatuloy, patuloy na kakalat ang tsismis. At ito ay maaaring maging kahinaan para agawin at gamitin ng ating mga kalaban sa politika laban sa atin. Lahat tayo sa ating pamilya ay may kilalang posisyon sa buong kaharian. Si Ray ay may paparating na pagsusulit para sa kanyang sertipikasyon. At saka, ano ang aking magagawa kung maraming pamilya ang umaasa sa akin? Shirene, alam ko na isa kang matalinong bata, at naniniwala ako na ito ay iyong mauunawaan, pagpapatuloy na sabi ni Lolo Clump. Si Reyna naman ay patuloy pa ding nag-aalala, at gayon din naman si Ryan. Nakikita ko na nagpapakita ka ngayon ng medyo kahanga-hangang enerhiya, Ryan. At naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit dapat mong malaman na mabuti ang kahalagahan ng pamilya dahil tayo ay nananagot sa napakaraming buhay, seryosong sabi ni Lolo Clump kay Ryan. Ano naman sa iyong palagay, Shirene? Nais kong magpasalamat sa iyo para sa pagtuturo mo sa aking walang muwang na apo ng tunay na pakikipagkaibigan. Pero maaari mo na ba itong tapusin ngayon, sabi naman ni Lolo Clump kay Shirene. Hindi ko ito magagawa, may paninindigan na sabi ni Shirene. Nagulat naman silang lahat sa sagot ni Shirene. Shirene, nag-aalalang pagtawag ni Ryan kay Shirene. Kung sa inyong palagay ay ako ay sagabal kay Ryan, hindi na ako magpapakita pa sa kanya. Pero hindi ko matatanggap na dahil lamang dito ay matatapos ang aming pagkakaibigan. Dahil ako at si Ryan ay tunay na magkaibigan, paliwanag muli ni Shirene. At kung ito ay inyong isa sa alang-alang, susundin ko ang anumang iuutos ninyo sa akin, pagpapatuloy ni Shirene. Ako ay nahihiya, akala ko ay gagaan na ang loob ko dahil si Shirene ay mabubuhay. Pero ang totoo, ito ay nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking puso. At alam ni Shirene na ang pag-abandona sa isang kaibigan ay katumbas ng pag-abandona sa sarili, sabi ni Ryan sa kanyang isip. Ito ay isang bagay na hindi na kailanman dapat pag-usapan. Ipinapahayag ko, maiksi at seryosong sabi ni Ryan habang itinaas nito ang kanyang espada. Nagulat si Lolo Clump at Reyna sa sinabi ni Ryan. Huwag mong gagawin, hindi ko alam kung ano ang iyong pinaplano, pero huwag mo iyang gagawin, malakas na sigaw ni Reyna. Itinusok ni Ryan ang kanyang espada sa sahig. Ako, si Ryan Ogent, ang ikatlong anak ng Ogent family. Ay magiging espada ni Shirene sa mga sandaling ito, may paninindigang sabi ni Ryan. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw na sabi ng family head. At ang sigaw na ito ay dumagundong sa buong mansyon. Malayo ang pinanggalingan ng panunumpa ng mga kabalyero noong itinatag ang kaharian ng Thormia. Sa panahon ng kaguluhan, ang mga maliliit at malalaking bansa ay patuloy na nakipaglaban para sa kanilang teritoryo. Si Ataf I, ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Siya ay nagtagumpay sa pagkakaisa at siya ang nagtatag ng kaharian ng Thormia. Gayunpaman, ang bagong tatag na kaharian ay kailangang manindigan laban sa makakapangyarihang bansa na kalapit nito. Sa makatuwid, para sa pagkakaisa ng mga lupain, ang mga natalong hari ay pinahintulutan na direktang pamahalaan ang kanilang mga sariling teritoryo. At ang prosesong nilikha ay ang panunumpa ng mga kabalyero. Ang isang pangakong ibinigay ay ang mabuhay bilang espada ng kanilang Panginoon, at kapalit noon ay isang marangal na katayuan sa buhay. At ito ang pinagmulan ng panunumpa ng kabalyero, gayon din naman ang pagsilang ng mga maharlika. Sa makatuwid, ang paglabag sa sinumpaan ng isang kabalyero ay nangangahulugan na sila ay magiging isang taong hindi gaanong igagalang sa buong lupain. Ano kaya sa inyong palagay, maaari ko kayang ibalik ang mga nangyari sa nakaraan, pagbibirong sabi ni Ryan. Nagulat naman ang mga tao sa mansyon sa sinabi ni Ryan. Ano bang ginagawa mo, Ryan? Pag-aawat ni Shirene sa mga sinasabi ni Ryan. Ryan, dahil sinasabi mo ngayon na nais mong maging kanyang espada, ibig sabihin ay si Shirene ay talagang nararapat.
Tama ba ako? Tanong ni Lolo Clump kay Ryan, sagutin mo ako. Nag-uumapaw ba ang kanyang kinang o kumikinang ba siya sa iyong mga mata dahil ang iyong sarili ay hindi, dagdag pa ni Lolo Clump. Napangisi naman si Ryan, dahil sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Hindi nang huhusga ang espada, ito ay nagpoprotekta lamang, sagot ni Ryan. Natawa naman ang mga tao sa sagot ni Ryan. Tama, kahit na ikaw ay parang bata kung mag-isip, kahit ganito lamang ay maaabot mo ang pinakamataas. Magaling ka sa iyong mga salita, pero naaawa ako sa kaibigan mo dahil nakakuha siya ng espadang katulad mo, pabirong sabi ni Lolo Clump. Tama na. Ang lahat ng ito ay tapos na, Shirley. Kahit na hindi pa siya ang pinakamakinis na espada, hinding-hindi niya isasaksak ang kanyang talem sa iyo. Pakiusap. Alagaan mong mabuti ang aking apo, seryosong sabi ni Lolo Clump kay Shirley. Maraming salamat po sa inyong pahintulot at pagtitiwala, masayang sabi ni Shirley kay Lolo Clump. At dahil sila ay nanunumpa na magiging panghabang buhay na magkaibigan, si Shirley ay hindi natin basta-basta pakakawalan ng ganito. Mayor Domo, sunduin mo ang mga magulang ni Shirley gamit ang karwahe na maghahatid sana sa kanya sa kanilang bahay, utos ni Lolo Clump sa Mayor Domo. Sige po Great Master, masusunod po, pagsagot ng Mayor Domo sa utos ni Lolo Clump. Totoo ba ito? Hindi talaga natin masasabi kung ano ang nasa isip ng mga maharlika, pag-uusap naman ng dalawang lalaki. Makalipas ang ilang oras, napakagaan ng aking pakiramdam, masayang-masaya na sabi ni Ryan habang siya ay nakahiga sa kama. Nakita mo ba ang mga mukha ng aking pamilya kanina? Lahat sila ay namangha, pagmamalaking sabi ni Ryan. Ryan, tungkol doon sa panunumpa ng kabalyero, hindi mo na kailangang gawin iyon para sa akin, seryosong sabi ni Shirley kay Ryan. Hindi ko naman iyon gagawin nang dahil lamang sa tayo ay magkaibigan. Iba ako sa aking kuya, ako ay may kapangyarihan na humimok ng mga tao. At pinili kong itaya ang aking buhay para sa iyo, sagot naman ni Ryan kay Shirley. Ano, seryoso ka ba sa iyong mga sinasabi, pero, kung nais mo akong protektahan, kailangan mong magsikap, sabi muli ni Shirley kay Ryan. Ryan, totoo bang manunumpa ka bilang isang kabalyero para maging isang espada ni Shirley? Biglang sabi ni Reyna. Ito pala ay nakasilip na sa pinto ng silid ni Ryan. Nagulat naman si Ryan sa biglaang pagsulpot ni Reyna at ito ay naging dahilan para mahulog si Ryan sa sahig. Pwede bang umalis ka na? Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Ryan kay Reyna. Ano bang sinasabi mo Ryan? Napakaraming naitulong ng iyong ate kanina, sabi muli ni Shirley. Reyna, tuloy ka. Pag-aanyaya ni Shirley kay Reyna. Naparito ako dahil may nalaman akong mga mahahalagang impormasyon, sabi muli ni Reyna. Ano naman iyon? Anong ginagawa ni na lolo at ama? Tanong muli ni Ryan kay Reyna. Pinaplano na nila ang kanilang bagong pagkilos, sa aking palagay. Si ama ay nag-iisip na ipasok kayo ni Shirley sa Kaizen Swordsmanship Academy, paliwanag ni Reyna. Shirley, narinig ko na mayroon kang alam tungkol sa swordsmanship. Totoo ba iyon? Tanong naman ni Reyna kay Shirley. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ni Reyna, syempre. Matapos ang lahat, ikaw ay isang miyembro na din ng aming pamilya. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa lahat ng iyong talento. At handa silang mamuhunan para sa iyo, basta sila ay may makikitang potensyal sa iyo. Para sa tagumpay ng kinabukasan ni Ryan, ay sisiguraduhin nila na ikaw ay magtatagumpay, pagpapatuloy na sabi ni Reyna kay Shirley. Sino ang may sabi na kami ay mag-aaral sa eskwelahan nang walang permiso galing sa akin? Ang tanging gusto ko lamang ay ang makipaglaro kay Shirley, sigaw na sabi ni Ryan. Hindi ka ba talaga nag-iisip na bobo ka? Ano ba ang gusto mong subukang gawin pagkatapos mong magdulot ng napakalaking gulo? Galit na sabi ni Reyna kay Ryan. At agad naman nitong nasipa si Ryan, si Shirley ay hindi mag-aaral sa Swordsmanship Academy. Dahil siya ay isang salamangkero, at nagawa na niyang buksan ang kanyang spirit zone, seryosong sabi ni Ryan.
Ano, Spirit Zone, nagawa iyon ni Shirene? Gulat na tanong ni Reyna. Sandali, ibig sabihin ay manunumpa ka para maging isang kabalyero para sa isang salamangkero. Ang kabalyero ay hindi gaanong dalubhasa kaysa sa kanyang master, pagpapatuloy na sabi naman ni Reyna kay Ryan. Umalis ka na ngayong mangkukulam ka, galit na sigaw ni Ryan habang pinapalabas niya si Reyna sa kanyang silid. Ginamit mo ang synesthesia ng iyong spirit zone upang mabasa mo ang mga galaw ni Ryan para manalo ka sa inyong laban noon. Nakakatuwang isipin na ito ay maaaring naging posible dahil ang limitasyon ng iyong spirit zone ay masyadong mataas, pagpapatuloy muling sabi ni Reyna kay Shirene. Ganoon ba iyon? Tanong ni Shirene kay Reyna. Isa kang kahanga-hanga. Batay sa aking narinig sa eskwelahan, kapag mataas ang antas ng iyong konsentrasyon, mas magiging magaling ang spirit zone na mayroon ka. At ito ay mas magiging kamangha-mangha kung mapapanatili mo ang iyong konsentrasyon habang ikaw ay may hawak na espada, paliwanag ni Reyna. Nahiya naman si Shirene sa magagandang papuri sa kanya ni Reyna. Kakausapin ko si Lolo para sa landas ng karera ni Shirene. Pero syempre Ryan, ang kondisyon ng pagpasok mo sa swordsmanship school ay masusunod pa din, sabi ni Reyna kay Ryan. Ano? Pero ano ang mangyayari sa aking guro? Gulat na tanong ni Ryan kay Reyna. Alam na ng iyong guro ang tungkol sa lahat ng ito. Kaya siya ay nagdesisyon ng tapusin ang kanyang kontrata kahapon. At sinabi niyang siya ay magpapaalam na bukas ng umaga, sagot ni Reyna. Nagulat naman si Ryan sa mga sinabi ni Reyna. Kinuha ni Ryan ang espadang ibinigay sa kanya ng kanyang guro. At bigla niyang naisip ang kanyang guro, biglang bumukas ang pinto ng silid. Young Master, ang pamilya po ni Shirene ay nakarating na. Sila po ay naghihintay sa reception room, sabi ng isang tagapagsilbi na nakasilip sa pinto ng silid. Sinabi ng family head na maaari ka daw magpatuloy at makipagkita muna sa iyong pamilya kung ninanais mo. Sabi naman ng tagapagsilbi kay Shirene. Ano ang nais mong gawin Shirene? Nakangiting tanong ni Reyna kay Shirene. Nais ko silang puntahan at makita. May pananabik na sabi ni Shirene. Agad na lumabas ng silid si Shirene at siya ay nagmamadaling bumaba sa hagdan. Matarik ang hagdan, kaya mag-ingat ka po young master sa iyong pagbaba, paalaala ng tagapagsilbi kay Shirene. Biglang huminto si Shirene sa kanyang pagtakbo pababa. Pwede niyo po akong kausapin katulad ng inyong ginagawa dati. Hindi naman po ako naging isang maharlika, sabi ni Shirene sa mga tagapagsilbi. Nako po, hindi maaari, huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay, sabi ng isang tagapagsilbi kay Shirene. Dahil ang aming mga ulo ay lilipad, sabi naman ng isa pang tagapagsilbi. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman ito sasabihin kahit kanino man, sabi muli ni Shirene. Kahit na, hindi talaga maaari, sagot muli ng tagapagsilbi. Narating na ni Shirene ang reception room ng mansyon ng Ogent family. Binuksan ni Shirene ang pinto ng silid, at nakita niya sa loob nito ang kanyang mga magulang. Agad na pumasok ng silid si Shirene, at patakbong lumapit sa kanyang mga magulang. Niyakap ni Shirene ang kanyang mga magulang, sobra ang galak na kanilang nararamdaman dahil sila ay muling nagkita-kita. At kinamusta ni Shirene ang kanyang mga magulang dahil naiisip niya na siguradong ang mga ito ay sobrang nag-aalala sa kanya dahil hindi nila sigurado kung siya ba ay makakabalik pa ng buhay. Huwag kang mag-alala, kami naman ay nabubuhay at nakakakain ng maayos, nakangiting sabi ni Olina kay Shirene. Pero, bakit mo nga ba kami pinapunta dito? Hindi ba dapat ay ikaw ang umuwi sa ating bahay kapag natapos mo na ang iyong mga trabaho dito sa mga maharlika? Tanong naman ni Vincent kay Shirene. Hindi ka ba nila ikinukulong dito o kaya naman ay ayaw ka nilang pauwiin? Tanong muli. Wala naman pong ganun ama. Sabihin na lamang po natin na binigyan nila ako ng magandang oportunidad, sagot ni Shirene sa kanyang ama. Nagulat ang mga magulang ni Shirene sa mga sinabi nito sa kanila. Sinabi ni Shirene sa kanyang mga magulang na ang isa sa mga miyembro ng Ogent family ay naging kanyang kaibigan.
At ang isa sa mga ito ay handang manumpa bilang isang kabalyero para sa kanya. Nagulat namang muli ang mga magulang ni Shiranae sa kanyang mga sinabi. Anong ibig mong sabihin? Naging kaibigan mo ang isa sa mga maharlika habang ikaw ay nagtatrabaho sa aklatan. Binigyan ka ba naman nila ng permiso para makipagkaibigan sa young master? Tanong muli ni Vincent kay Shiranae. Opo ama, seryosong sagot ni Shiranae. Anak, magsabi ka nga sa akin ng totoo, seryosong sabi muli ni Vincent kay Shiranae. Walang dahilan para ang isang batang matalino na katulad mo ay mahibang ng ganyan. Mayroon bang nagtatrata ng masama sa iyo dito? Halos mangiyak-ngiyak na sabi muli ng ama ni Shiranae sa kanya. Wala po ama, hindi po iyon totoo, sagot ni Shiranae na halos mahilo-hilo na dahil sa higpit ng pagkakahawak ng kanyang ama sa kanya. Hay nako, maraming nagsasabi na ang mga taong pumupunta daw sa bahay ng mga maharlika ay hindi na nakakabalik ng matino. Sabi muli ni Vincent kay Shiranae na halos yakap na nito si Shiranae ng sobrang higpit. At pinipigilan naman ni Olina si Vincent dahil sa ginagawa nito sa kanyang anak. Dumating na ang family head sa reception room, at kasama nito sina Reyna at Ryan. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Biscoff Ogent, ang family head ng Ogent family, pagpapakilala ng family head sa pamilya ni Shiranae. Ako naman po si Ryan Ogent, ang espada ni Shiranae, pagpapakilala naman ni Ryan. At ako naman po si Reyna Ogent, ang panganay na anak na babae, pagpapakilala naman ni Reyna. Sobrang gulat na gulat ang mga magulang ni Shiranae nang makaharap nila ang ilang miyembro ng Ogent family. Habang si Shiranae naman ay animoy hilong-hilo pa din dahil sa ginawa ni Vincent sa kanya. Kamusta po? Kami po ang mga magulang ni Shiranae. Pagbati ng mga magulang ni Shiranae sa Ogent family habang sila ay nakayuko bilang pagbibigay galang sa mga ito. Paano napunta dito ang mga kagalang-galang na tao? Sabi muli ng mga ito. Hindi pa ba sinasabi sa inyo ni Shiranae? Tanong na sabi ni Reyna sa mga magulang ni Shiranae. Nagulat muli ang mga magulang ni Shiranae sa kanilang narinig. Ibig sabihin, lahat ng mga sinabi ni Shiranae ay totoo, gulat na tanong ni Vincent. Oras na ng pagkain, ang pamilya ni Shiranae ay naimbitahan na sumama sa hapag ng Ogent family. Halos natulala ang mga magulang ni Shiranae dahil sa napakaraming pagkain na nasa kanilang harapan. At pagkatapos kumain ay inabutan pa ng mga tagapagsilbi ang pamilya ni Shiranae ng maiinom. Pero sa pagkakataong iyon ay tulala pa din si Vincent dahil sa mga pangyayari. Oras na ng pagpupulong, bukod kay Rai, ay naroroon ang lahat ng miyembro ng Ogent family, pati na din ang pamilya ni Shiranae. Naisip ni Vincent na kahit na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng panunumpa ng isang kabalyero, walang dahilan para magpakita ang mga maharlika ng mabuting kalooban sa isang pamilya ng mga ngahoy na katulad nila. At naisip din niya na kailangan niyang linawin ang mga bagay-bagay sa mga maharlikang nasa kanyang harapan. Mawalang galang na, ako ay nagpapasalamat dahil mataas ang tingin ninyo sa aking anak. Pero ako ay nag-aalala para sa young master ng isang maharlikang pamilya na katulad ninyo. Upang manumpa para lamang sa aking anak, seryosong sabi ni Vincent sa Ogent family. Tama ka, sa totoo lamang, ito ay medyo hindi kasiya-siya. Gayunpaman, para sa aming pamilya, ang isang pamilya na rumerespeto sa mga patakaran ng militarismo, na katulad ng panunumpa ng isang kabalyero ay isang lubos na gawain. Kung hindi ka nais-nais ang aming pakikitungo, ito ay dahil sa pagkakaiba ng ating katayuan. At ang naging resulta nito ay ang pagmamalaki ni Ryan. Dahil dito, magiging maganda na ang turing ko sa inyo mula ngayon. Kaya huwag sana kayong mag-aalala, at ang aming pamilya ay hindi magdadalawang isip na suportahan ang inyong anak, seryosong paliwanag ng family head sa mga magulang ni Shiranae. Hindi makapaniwala si Shiranae sa mga sinabi ng family head sa kanila. Dahil ito ay nakagawa ng isang napakaayos na desisyon para sa kanyang pamilya. Ang tinatawag na isang taong may maraming pagmamataas at paninindigan ay tiyak na nababagay sa kanya.
Kahit na nakagawa ito ng isang napakahirap na desisyon upang kunin ang isang ordinaryong tao sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Hindi siya natatakot sa sinuman, nakakagulat, na ang inyong anak pala ay gumamit at nakakapasok sa kanyang spirit zone. Ang spirit zone ay isang bagay na hindi lamang basta-basta nakukuha sa pamamagitan lamang ng pagsisikap. Sa halip, ito ay isang bagay na nakukuha lamang sa tunay na talento. Batay sa aking mga narinig, si Shiranae ay naglalayong maging isang salamangkero. Kung ninanais niyang makakuha ng isang hindi opisyal na lisensya ng salamangkero, ito ay napakadali para sa kanya. At aking naiisip na ang Alpes Magic Academy, na kung saan ito ay isa sa 5 pinakaprestihiyosong eskwelahan sa buong kaharian, ay magiging angkop para sa kanya. Hindi ko sinasabing kailangan niyang pumasok sa eskwelahan para lamang maging isang salamangkero. Dahil ang paggawa nito ay isang bagay na para lamang sa may mga pribilehiyo. Pero, kailangan niyang pumasok sa eskwelahan na kagaya ng Alpes Magic Academy upang siya ay maging angkop sa pamantayan ng Ogent family, paliwanag muli ng family head. Wala ka bang konsiderasyon para sa mga ordinaryong tao? Tanong ni Lolo Clump sa family head. Kapag ang inyong anak ay nakatapos sa isang magic school, siya ay maaaring maging isang salamangkero, sabi ng family head kay Vincent. Nagulat naman si Vincent sa sinabi sa kanya ng family head. Naisip ni Vincent na ang pagiging salamangkero ng kanyang anak na si Shiranae ay parang isang panaginip lamang. Ang pinakamalaking problema ay ang kanyang pagkakakilanlan, seryosong sabi ni Vincent. Eksklusibo ang mga magic school, kaya hindi nila pinapayagan ang pagpapatala ng sino man maliban sa mga anak ng Maharlika, nag-iisip na sabi ng family head. May isa lamang tayong pagpipilian, ito ay ang pag-ampun namin kay Shiranae, mungkahi ni Lolo Clump. Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Vincent sa Ogent family. Mayroon kaming ibang kamag-anak na hindi nabiyayaan ng anak. Ang problema ay madali nating mareresolba, kung ipapatala natin si Shiranae bilang kanilang anak. Wala kaming intensyon na kunin sa inyo ang inyong anak. Ito ay para sa mga dokumento lamang, at upang si Shiranae ay maging isang Maharlika, paliwanag muli ng family head sa pamilya ni Shiranae habang ipinakita nito ang dokumentong kakailanganin nila para sa pagpapatala ni Shiranae. Natulala si Vincent sa kanyang mga narinig, at naiisip niya na ang kanyang anak ni si Shiranae ay magiging isang Maharlika. Kahit sino ay maaaring magbago ang katayuan sa buhay, ngunit hindi sa ganitong paraan. Anak, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong desisyon, seryosong tanong ni Vincent kay Shiranae. Ngunit si Shiranae ay tahimik lamang, biglang hinawakan ni Shiranae ang kamay ng kanyang ama. At naisip ni Vincent na nakapagdesisyon na si Shiranae. Hindi maaari, ako ay anak ng aking mga magulang, at hindi ako makakapayag na ako ay ipaaampon nila, may paninindigan na sabi ni Shiranae. At natuwa naman si Vincent sa sinambit ng kanyang anak. Shiranae, ito naman ay bilang sa papel lamang, ituturing pa din naman namin ang iyong mga kasalukuyang magulang bilang iyong mga tunay na magulang. Maaari mong maabot ang iyong mga pangarap, at walang anuman ang magbabago. Paliwanag ni Reyna kay Shiranae. Ikaw ay magiging isang Maharlika, at ito ay hindi magagawang makuha ng sinuman, paliwanag din ni Lolo Clump. Kapag pinalitan ko ang aking mga magulang, hindi ako maaaring mamuhay bilang isang ordinaryong tao lamang, nag-aalalang sagot ni Shiranae. Pero, hindi maaaring makapasok ang isang ordinaryong tao sa magic school, sabi muli ni Lolo Clump. Eh di hindi ako papasok sa magic school, sagot ni Shiranae. Pero hindi ka magiging salamangkero, sabi ng family head. Nag-alala naman sina Reyna at Ryan para kay Shiranae. Bakit ba napakatigas mo? Hindi madali ang mundo. May mga bagay na kailangan mong bitawan para ikaw ay magtagumpay. Kung hindi mo ito gagawin, masasayang lamang ang iyong mga pangarap, sigaw na sabi ni Lolo Clump kay Shiranae. Siguro nga po, maiksing sagot ni Shiranae. Ano, gulat na reaksyon ni Lolo Clump sa sinabi ni Shiranae, halos mangiyak-ngiyak si Vincent dahil sa ginawang desisyon ng kanyang anak, kahit na gaano kataas ang aking mga pangarap,
Ito ay isang bagay na natanggap ko sa aking mga magulang, kung ang aking mga magulang ay isang ugat. Ang aking mga pangarap naman ay ang bunga na ang kakayahang magbasa at makatanggap ng pagkakataong makapasok sa bahay ng Ogent family bilang isang trabahador ay posible dahil ako ay nagkaroon ng mga magulang bilang aking pinagmulan. Itong isang pagkakataon na ibinigay sa akin, ay walang katumbas sa walang katapusang pagkakataong ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Ang pagsasabi na dapat kong tanggihan ang aking pinagmulan ngayon ay hindi naiiba sa pagsasabi na dapat akong matuyo at mamatay. Salamat sa inyong alok, pero ang aking mga magulang ay ang dalawang taong naririto lamang, seryosong sabi ni Shirley. Natahimik naman ang Ogent family sa mga sinabi ni Shirley. Ano bang sinasabi ng batang ito, nasambit ni Lolo Clump sa kanyang isip. Pakiusap. Kunin na ninyo si Shirley bilang inyong ampon. Nakatungong pakiusap ni Vincent sa Ogent family. Nagulat naman si Olina at Shirley sa ginawa ni Vincent. Naiintindihan kita, pero ang nararamdaman ni Shirley ay mahalaga, sabi ni Lolo Clump kay Vincent. Si Shirley ay hindi namin totoong anak, seryosong sabi ni Vincent. Vincent, ano bang sinasabi mo? Sabi naman ni Olina kay Vincent. Nagulat naman si Shirley sa sinabi ng kanyang ama. Hindi kami nabiyayaan ng anak, si Shirley ay nakuha lamang namin sa hindi inaasahang pagkakataon. Siya ay siguradong nanggaling sa isang maharlikang katulad ninyo. Hindi nararapat ang isang batang katulad niya sa amin. Kapag siya ay naging ampon ng isang maharlikang pamilya, siya ay mapupunta sa lugar kung saan siya nararapat, sabi muli ni Vincent. Nagulat si Ryan sa mga sinabi ng ama ni Shirley, at si Biscoff Ogent naman ay napaisip. Si Shirley ba ay talagang anak ng Maharlika? Ang katotohanan ay malamang na mahulaan ng bawat isang taong naririto. Dahil ang itsura ni Shirley ay talagang kakaiba sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang kanyang mga sinabi ay ibig sabihin na isinusuko niya ang kanyang anak, sabi ni Biscoff Ogent sa kanyang isip. Ama, ano ba iyang mga sinasabi mo? Paano mo nasasabi ang ganyan nang hindi man lamang ako kinakausap? Tanong ni Shirley sa kanyang ama. Patawarin mo ako, pero ngayon, ikaw ay malaki na. Sa huli, ito ay isang bagay na kailangan pa din naming sabihin sa iyo, paliwanag ni Vincent sa kanyang anak. Sa tingin po ba ninyo ay wala akong ideya tungkol dito? Tanong ni Shirley sa kanyang ama. Kahit noon pa man, ang tanging dahilan kung bakit hindi ko kayo tinatanong ay dahil iisa lamang ang ina at ama ng bawat tao sa mundo. At ito ay ang aking tanging hiling din, pero bakit ngayon ay nais mong ako ay magkaroon ng 6 na magulang? Seryosong sabi muli ni Shirley sa kanyang ama. Hindi makapaniwala si Vincent sa mga sinabi ng kanyang anak. Ito ay dahil ayaw kong sukuan mo ang iyong mga pangarap ng dahil lang sa akin, sagot muli ni Vincent kay Shirley. Sino bang may sabi na susukwan ko ang aking mga pangarap? Halos maiyak-iyak na tanong muli ni Shirley sa kanyang ama. Isa pang pagkakataon ang darating kapag ako ay patuloy na magsusumikap. Pero, naisip ba ninyo ang aking mararamdaman kung ako ay muling iaabandonan ng aking mga magulang sa pangalawang pagkakataon? Tanong muli ni Shirley sa kanyang ama. At hindi na niya napigilan ang kanyang nararamdaman kaya tumulo na ang luha mula sa kanyang mga mata. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong ni Vincent sa kanyang sarili. At agad na hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Shirley. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamali, hindi kita dapat isinuko, sabi muli ni Vincent at nayakap niya si Shirley ng mahigpit. Patawarin mo ako ay isang hangal, ikaw ang lahat sa akin. Pagpapatuloy ni Vincent habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay unti-unti na ding bumagsak. Hindi na din napigilan ni Olina at Reyna na maiyak sa kanilang nasaksihan. Habang ang ibang miyembro naman ng Ogent family ay tahimik na nakatingin lamang sa pamilya ni Shirley. Ang mga bagay na ginagawa mo para sa iyong anak ay minsan ay nagdudulot sa kanya ng sakit, sabi naman ni Biscoff Ogent. Mahirap talaga ang maging isang magulang, hindi ba't nagduse ka din ng husto sa pagsisikap na palakihin ang iyong anak ng mag-isa, sabi ni Lolo Clump kay Biscoff Ogent.
Napatingin naman si Biscoff sa kanyang anak na si Ryan. Habang si Ryan naman pala ay umiiyak na din dahil sa mga pangyayari. Narinig ko na may mga espesyal na pagsasaalang-alang na maaaring magamit sa Alpes Magic Academy. Ama, may maaari ka bang gawin para dito? Tanong naman ni Biscoff sa kanyang ama na si Lolo Clumph. Ano sa tingin mo ang magagawa ng isang matandang katulad ko? Paano ako mananalo laban sa Alpes na iyon? Tanong naman ni Lolo Clumph kay Biscoff Ogent. Wala ka na nga ba talagang magagawa? Balita ko ay may utang sila sa iyo, sabi muli ni Biscoff kay Lolo Clumph. Bueno, kapag ang isang tao ay lumaban sa taong nakabaluktot ang prinsipyo. Ang mga walang ingat na estratehiya lamang ang pinakamabisang panlaban sa kanila, sabi muli ni Lolo Clumph kay Biscoff Ogent. Hindi ba't ginamit mo din sa akin ang paraan na iyan para itulak sa akin ang pagiging family head? Dagdag na sabi ni Biscoff kay Lolo Clumph. Ang lahat ng aking ginawa ay para sa iyong kapakanan, sabi muli ni Lolo Clumph kay Biscoff. Makalipas ang 3 araw, hanggang sa si Ryan ay aalis na para pumasok sa Swordsmanship Academy. Nang dahil sa awa ng family head, ang pamilya ni Shirenei ay pinatuloy nila sa kanilang mansyon. Ang ama ni Shirenei ay patuloy na humihingi pa din ng tawad kay Shirenei para sa kanyang mga nagawa. At si Shirenei naman ay nag-aalala dahil hindi niya ito kayang pabayaan. Sa unang pagkakataon, si Ryan at Shirenei ay nakapaglaan ng ilang libreng oras na magkasama. Makalipas muli ang 3 araw, dumating na ang araw ng pag-alis ni Ryan patungo sa Swordsmanship Academy. At ito na din ang araw ng pag-alis ni Shirenei kasama ang kanyang pamilya sa mansyon ng Ogent family. Huwag ka nang umiyak Ryan, sabi ni Shirenei kay Ryan. Paanong hindi ako iiyak kapag sumakay ako sa karwaheng iyon? Ibig sabihin lang noon ay ako ay aalis na para pumunta sa Swordsmanship Academy. Bakit ba hindi ako pwedeng sumabay sa iyo sa pagpapatala sa susunod na taon? Umiiyak na sabi ni Ryan. Hindi pa natin alam kung makakapasok ba ako o hindi. Maaari naman tayong magkita sa araw ng pahinga, o kaya naman ay magpalitan tayo ng sulat araw-araw, sabi muli ni Shirenei kay Ryan. Ikaw ay magiging isang salamangkero, at ako naman ay magiging isang malakas na kabalyero, at magiging espada na magpoprotekta sa iyo, sabi muli ni Ryan kay Shirenei. Binatukan naman ni Reyna si Ryan, siguraduhin mo munang ikaw ay makakatapos. Ako ang pinaka nag-aalala sa iyo, sabi naman ni Reyna kay Ryan. Shirenei, huwag kang mag-alala, igugol mo na lamang ang iyong oras sa iyong pamilya. Sisiguraduhin ng aming lolo na ikaw ay makakapagpatala, sabi naman ni Reyna kay Shirenei. Sige, ako ay nagpapasalamat sa pagtulong ninyo sa akin, sabi ni Shirenei at ito ay tumungo bilang pagpapakita ng kanyang pasasalamat sa Ogent family. Naisip ni Reyna na si Shirenei ay isang kakaibang bata. Naisip din ni Reyna na si Shirenei ay parang isang nakababata niyang kapatid. At ito ay isang batang maalalahanan kahit na hindi baluktot ang mga paniniwala nito sa nakakatakot na sitwasyon. Shirenei, kapag ikaw ay nakatapos, putol na sabi ni Reyna kay Shirenei. Ano na itong naiisip ko? Si Shirenei ay isang bata na kakailanganing mabuhay sa bagong mundo at ito ay ang Magic Academy, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. Hindi. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya, tiyak na magagawa mong maging isang salamangkero, pagpapatuloy na sabi ni Reyna kay Shirenei. Ingatan mo si Ryan, sabi naman ni Shirenei kay Reyna. Sumakay na sina Reyna at Ryan sa karwahe para umalis. At ganun din naman si Shirenei, at sila ay kumaway sa isa't isa bilang pamamaalam. Nagsimula ng tumakbo ang mga karwaheng kanilang sinasakyan. Shirenei, nakarinig si Shirenei ng isang sigaw na tumatawag sa kanya. At bigla siyang dumungaw sa bintana ng karwaheng sinasakyan nila. Kapag ikaw ay nakapasok sa Magic Academy, talunin mo silang lahat, sigaw na sabi ni Ryan habang sakay ng kabilang karwahe. Ikaw din Ryan, sigaw na sagot naman ni Shirenei kay Ryan.
Ang pagkikita ng dalawang madamdaming batang ito ay naitala bilang panimulang insidente na sumira sa istruktura ng mundo. Sa Alpiz Magic Academy, pagkatapos ng 30 minutong pag-iisip, aasahan ko ang positibong sagot mula sa iyo, sabi ni Lolo Clumph. Sa kabila ng pagiging magkaibigan natin sa loob ng 50 taon, hindi ko matatanggap ang iyong hiling, sagot ng matandang lalaking kausap ni Lolo Clumph. At ang matandang lalaking ito pala ay si Alpiz, ang headmaster ng Magic Academy na nakilala noon ni Shirene sa loob ng bakuran ng Magic Academy. Anong sinabi mo? Alam mo ba kung gaano ako nahirapan sa iyo noong mga bata pa tayo? Isinasaalang-alang na naglalabas ka ng walang lamang papuri sa sarili mula sa iyong bibig, sabi muli ni Lolo Clumph sa headmaster. Ang mga espesyal na pagsasaalang-alang ay walang lugar para sa mga maharlika upang makakuha ng libreng pagpapasya. Maraming kahilingan ang ginagawa bawat taon ngunit mayroong tiyak na kinakailangan para sa espesyal na pagpili, sabi naman ng headmaster kay Lolo Clumph. Ang matandang pilyong ito, pinaghintay niya ako ng 30 minuto para lamang sa wala, nasambit ni Lolo Clumph sa kanyang isip. Ha ha ha. Ngunit iba sa pagkakataong ito, sabi muli ni Lolo Clumph. Parang may kakaiba talaga, matagal na kitang hindi nakikitang ganyan ang iyong ekspresyon, sabi muli ng headmaster kay Lolo Clumph. Hindi kita tinatanong para tanggapin ang isang batang may ugaling aso. Ang batang tinutukoy ko ay kabaliktaran nito, siya ay kaibigan ng aking pinakabatang apo. At ang batang ito ay talagang kakaiba. Alam mo ba kung ano ang aking naisip pagkatapos ko siyang makita sa unang pagkakataon? Para akong tumitingin sa iyong batang bersyon, seryosong sabi ni Lolo Clumph. Kung ganoon siya katalentado, hindi siya makakapagpatala sa normal na paraan. Naiisip ko na baka siya ay may problema, sabi muli ng headmaster. May malaking problema nga sa kanya, siya ay hindi isang maharlika, seryosong sabi ni Lolo Clumph. Ang batang tinutukoy mo ba ay ang batang may kulay blonde na buhok at may kulay asul na mata? Tanong naman ng headmaster kay Lolo Clumph. Napakagaling niyang magsalita, at naisip ko na siya ay isang matalinong bata na marunong magmanipula ng isip ng mga matatanda. Gayunpaman, inaalok ko siya na siya ay aming aampunin. May katuturan ba sa kanya na tanggihan ang pagiging isang maharlika? Sabi muli ni Lolo Clumph. Sa tingin ko ay naiintindihan niya ang maaaring maging sanhi at bunga, sabi muli ng headmaster. Oo naman, kung walang sanhi, ibig sabihin ay wala ding bunga. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam ng ganitong klase ng loika, kaya marami ang naliligaw. Ang mga bagong oportunidad ay maaaring dumating anumang oras. Ngunit sa sandaling itinatanggi nila ang kanilang pundasyon. Ito ay nauuwi sa pagkawala ng lahat, at hindi sila kailanman nakipagkompromiso sa kung ano ang tama, paliwanag ni Lolo Clumph. Hindi ba ito ay nagpapaalala sa iyo ng iyong kabataan? Ang katotohanan na hindi sila nakipagkompromiso ay nangangahulugan na ang lahat ay maaaring tanggapin kung ano ang sa tingin nila ang tama, at sila ay maaari ding mahatulan. At iyan ang sa tingin kong delikado, paliwanag naman ng headmaster. Napatawad mo na ba ang iyong sarili? Ginawa mo naman ang iyong makakaya. Hindi ba ito na ang oras para patawarin mo ang iyong sarili? Seryosong tanong ni Lolo Clumph. Ha, ang pagsasabi na patawarin ko ang aking sarili, ay pagiging isang arogante aking kaibigan. Ang dahilan kung bakit ako ay nagtuturo sa mga bata, ay dahil hindi pa lumilitaw ang isang taong katulad ko. Kung ang batang sinasabi mo ay katulad ko, walang kasiguraduhan na hindi niya tatahakin ang nakakatakot na landas na ginawa ko, seryosong sabi ng headmaster. Isa kang henyo Alpiz, isang henyo na isinisilang sa bawat 100 taon. Ikaw ay tinatawag na the light of the Milch family. Minsan ka nang napunta sa maling landas at halos natapos na ang lahat. Pero sa huli, ikaw ay nagbalik, syempre. Sino bang mag-aakala na ikaw ay magiging head ng isang eskwelahan dito sa Kanayunan, sabi ni Lolo Clumph. Ikaw naman, ang walang katalitalentong tao na naging opisyal ng eskrimador.
Ako tuloy ay nag-aalala sa hinaharap ng kaharian ng Thormia. Pabirong sabi naman ng headmaster kay Lolo Clump. Pero kung wala talagang sanhi ay talagang walang bunga, seryosong sabi muli ng headmaster. Hindi ba ito ay tadhana para isipin mo na kilala mo ang batang nakilala mo 4 na taon na ang nakalipas? At ito ay nagbalik na ngayon, seryosong sabi ni Lolo Clump. Ha, hindi ako naniniwala sa tadhana, pero, ang talento na lumihis, 4 na taon na ang lumipas ay nakatayo na sa aking harapan ngayon, seryosong sabi muli ng headmaster. At siguro nga ay si Shirley na ang batang iyon, dagdag na sabi ng headmaster. Makalipas na ang 3 buwan, dumating na ang panahon ng tagsibol. Ina, ama, pagtawag ni Shirley sa kanyang mga magulang. Ako po ay aalis na. Dagdag na sabi ni Shirley, ang aking mahal na anak. Mamimiss kita ng sobra, sabi ni Olina sa kanyang anak habang ito ay yakap niya ng mahigpit. Susulat po ako sa inyo, pero, okay lang po ba talaga ang aking buhok, sabi muli ni Shirley sa kanyang ina. Sinabi ni Miss Reyna na ang maikling buhok ay naging uso kamakailan sa mga maharlika, sabi muli ni Olina kay Shirley. Parang may nakakalimutan ka, pagsinggit ni Vincent sa usapan ng kanyang mag-ina. Ama, ako ay 17 taong gulang na, putol na sabi ni Shirley sa kanyang ama. Di kung ayaw mo, ako na lamang ang gagawa, sabi muli ni Vincent kay Shirley. Agad na hinagka ni Vincent ang kanyang anak sa noo. Anak, ipinagmamalaki kita, seryosong sabi ni Vincent sa kanyang anak. At agad na niyakap ni Vincent ang kanyang anak, pero, okay lang po ba talaga? Sinabi ng family head na siya ay may inilaan na bahay sa akin sa lungsod, sabi muli ni Shirley sa kanyang ama. Ano ka ba anak? Ang iyong ama ay isang mangangahoy. At ang ugat ng mangangahoy ay ang bundok at bukid, sabi muli ni Vincent sa kanyang anak. Kahit gaano ko tinatanggihan ang mga gastusin na ibinibigay sa iyo ng Ogent family. Patuloy pa din silang nagbibigay sa atin, pagpapatuloy na sabi ni Vincent. Naisip ni Shirley na maganda ang araw na ito, dahil siya ay papasok na sa Magic Academy. Pero hindi ito sinabi ng kanyang ama kahit na kanino. At ang dahilan kaya ayaw ng kanyang ama na tanggapin ang alok sa kanila na tumira sa lungsod ay dahil ito ay maaaring magamit laban sa kanila. Sumakay na po kayo, ihahatid ka na namin sa Magic Academy, pag-anyaya ni Temoran kay Shirley. Paalam po, masayang sabi ni Shirley sa kanyang mga magulang habang ito ay kamakaway. At dito na magsisimula ang unang araw ni Shirley sa Magic Academy. Habang sina Shirley ay sakay sa karwahe, siya ay nakaramdam ng pagkailang. Dumating na sila sa Magic Academy, tinulungan ni Temoran na makababa ng karwahe si Shirley. Naririto na tayo sa Alpi's Wizard School, nasambit ni Temoran kay Shirley. Young Master, nabayaran ko na ang mga kakailanganin mo dito. Ang kailangan mo na lamang gawin ay mag-aral ng mabuti. Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin, pagpapatuloy na sabi ni Temoran. Maraming salamat po Mayor Domo, parang hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo. Ako ay nakarating dito ng dahil sa iyo, at hindi ko makakalimutan ang mga kabutihang ginawa ninyo sa akin. Pagpapasalamat ni Shirley kay Temoran. Kahit gaano katalentado ang isang ordinaryong tao, ito ay mananatiling ordinaryong tao, at ang ordinaryong tao ay hindi kailanman magiging maharlika, seryosong sabi ni Temoran. Subalit, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kapag ikaw ay nakapasok na sa eskwelahan, maraming maharlika ang hindi titingin sa iyo ng mabuti. Ngunit kailangan mong magtiyaga, kapag nagawa mong magtiyaga hanggang dulo. Ikaw ay makakatapos, dagdag na sabi ni Temoran kay Shirley. Maraming salamat po. Ako po ay magiging isang salamangkero, may paninindigan na sabi ni Shirley. Ngayon, kung ikaw ay handa na, sumunod ka sa akin. Kailangan mo nang magpatala para makapasok dito sa eskwelahan ngayon, sabi muli ni Temoran kay Shirley. Ang Alpi's Wizard School ay tinatawag na, The Cradle of Geniuses.
At naisip ni Shiranae na ano kaya ang kanyang mga matututunan dito sa eskwelahan, at kung sino-sino kaya ang kanyang makikilala. Maligayang pagdating, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para kayo ay pagsilbihan. Pagbati ng mga tauhan na nakaabang sa tarangkahan ng eskwelahan. Patuloy na pumasok sina Shiranae at Temuran sa loob ng Alpiz Wizard School. Ako ay aalis na. Kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako, pamamaalam ni Temuran kay Shiranae. Opo, maraming salamat po, sabi naman ni Shiranae kay Temuran. Naisip ni Shiranae na sino kaya ang kailangan niyang lapitan, at maaari daw ba kaya niyang tingnan muna ang paligid habang naghihintay. Tiningnan muna ni Shiranae ang mga talaan na nakadikit sa dingding ng pasilyo. Batay sa talaan, ang Alpiz Wizard School ay mayroong 10 klase ng sistema. Mayroon silang kabuuang 420 estudyante. At ang 30 sa kanila ay malapit nang magtapos, sa kada taon ay mayroon lamang 10 tao ang nakakapagtapos. Ikaw pala si Shiranae. Si Shiranae ay may biglang narinig na nagsalita. Ito pala ay ang headmaster na nakilala niya noon sa bakuran ng Magic Academy na kanyang napuntahan. Ilang taon na ang nakalipas. Maraming salamat po para sa mga ginawa ninyo sa akin noon, sabi ni Shiranae sa headmaster. Walang anuman, halika, tayo ay maglalakad-lakad muna, pag-anyaya ng headmaster kay Shiranae. Kailangan mo muna kumuha ng paunang pagsusulit, sabi muli ng headmaster. Wala po akong alam na kahit ano, sagot naman ni Shiranae. Huwag kang mag-alala, ito naman ay isang simpleng pagsusulit lamang. Ito ay para lamang malaman kung saang klase ka mapupunta. Nakapasok ka na ba sa iyong spirit zone? Tanong muli ng headmaster kay Shiranae. Opo, nagawa ko na po, sagot muli ni Shiranae sa headmaster. Kahanga-hanga ang batang ito, sinong mag-aakala na mabubuksan niya ang kanyang spirit zone nang hindi kinakailangan ang tulong ng iba. Mas maganda sana kung siya ay nasimulan ko ng turuan noong siya ay bata pa. Kahit huli na, kailangan ko pa din siyang turuan ng mga pangunahing kaalaman. Ang pasilyo para sa pagsusulit ay mapupuno ng mga estudyante. Kaya kung pupunta kami ng mas maaga doon ay hindi nila ito makikita, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Gusto mo bang libutin muna ang buong eskwelahan? Tanong ng headmaster kay Shiranae. Patuloy na naglakad-lakad ang headmaster at si Shiranae. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Shiranae na parang may kakaiba sa isang bata na kanilang nakasalubong. Ang una nilang pinuntahan ay ang silid para sa mga bagong estudyante. Si Shiranae ay namangha sa kanyang nakita, ang mga bata ay halos nakalutang sa hangin. Lahat sila ay gumagamit ng salamangka, manghang sabi ni Shiranae. Tama ka. Pero ang lugar na kailangan nating puntahan ay hindi kagaya nito, sabi naman ng headmaster kay Shiranae. Ang sunod naman nilang napuntahan ay ang lugar para sa mga may pinakamataas na klase. At naisip ni Shiranae na ang mga batang naririto ay halos kaparehas lamang ng kanyang edad. At may nakita siyang 2 batang nag-uusap, naisip ni Shiranae na ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawa. At narinig ni Shiranae ang kanilang pinag-uusapan, at ito ay tungkol sa pag-e-eksperimento. Hanggang sa, may biglang sumabog, may isang bata pala na nag-e-eksperimento at nagkaroon ng kaunting problema sa kanyang ginagawa kaya ito ay biglang sumabog. Naisip muli ni Shiranae na parang ang mga naririto ay walang pakialam kung ang kanilang ginagawa ba ay tama o mali, at hindi pa ito pinahinto ng headmaster. Sa halip ay pinayagan pa din itong ulitin at ipagpatuloy ang ginagawa ng estudyante, at pakiramdam ni Shiranae ay siya ay nasa isang kakaibang mundo. Patuloy na naglakad sina Shiranae at ang headmaster. May napansin muli si Shiranae na isang talaan, nakapaloob sa talaang ito ang mga listahan ng pangalan ng mga estudyanteng nasa intermediate class. At ang nasa unang pwesto ay si Amy Carmiz. Naisip ni Shiranae na ang mga estudyanteng nakatala ay mayroong talentong katulad ng sa kanya. At naisip din niya, kung kaya din ba kaya niyang maging una sa listahan katulad ni Amy. At ito ay magagawa niya kung siya ay mag-aaral ng mabuti. Amy,
Sandali, biglang may narinig na boses si Shiranae na tumatawag kay Amy. Paglingon niya sa kanyang likuran, ay nakita niya si Amy. Biglang bumalik sa mga alaala ni Shiranae ang mga nangyari ilang taon na ang lumipas. Amy, sandali, sinabi nang hintayin mo ako, sabi ng isang babae habang hinahabol nito si Amy. At nasambit ni Shiranae sa kanyang isip na sana ay hindi siya napansin ni Amy. Amy, nakita mo ba ang lalaking iyon? Tanong ng babae kay Amy. Siya kaya ay bagong estudyante dito sa ating eskwelahan. Pero, siya ay medyo matanda na para maging isang bagong estudyante, dagdag na sabi ng babae. Siguro, siya ay bagong lipat na estudyante, pero, parang siya ay pamilyar sa akin. Saan ko nga ba siya nakita noon? Sagot ni Amy, interesado ka ba sa kanya? Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa isang lalaki? Tanong muli ng babae kay Amy. Hindi ganon, siya kasi ay parang pamilyar sa akin, sagot muli ni Amy. Magsabi ka ng totoo, huwag kang magsinungaling, may gusto ka sa kanya, ano, sabi muli ng babae. Sinabing hindi nga, sabi naman ni Amy, pero sa di kalayuan, ay naroroon pala ang ibang mga estudyanteng lalaki. At narinig ng mga ito ang pinag-uusapan ni na Amy at ng babae kasama nito. At nagulat ang mga ito sa kanilang mga narinig, narating na nila ang lugar kung saan kukuha ng pagsusulit si Shiranae. Pumasok na ang headmaster at si Shiranae sa loob, panoorin mong mabuti ang gagawin ng batang iyon, sabi ng headmaster kay Shiranae. Mayroon ding isang bata na kukuha ng pagsusulit ng araw na iyon. Kapag ikaw ay nakapasok sa iyong spirit zone, mararamdaman mo na ang mga letra sa sahig ay magkakaiba. Masusuri ang laki, lakas, ang kakayahang umangkop at ang uri ng spirit zone na mayroon ka. Ang kailangan mo lang gawin ay sagutin ang kanilang mga tanong ng tama, paliwanag ng headmaster kay Shiranae. Sige po headmaster, sagot naman ni Shiranae, Amy. Nakakagamit ka ba ng magic? Tanong ng guro sa batang kumukuha ng pagsusulit. Opo, kaya kung magpalutang ng mga bagay sa hangin, sagot ni Amy sa guro. Subukan mo namang pumasok sa iyong spirit zone, sabi naman ng isa pang guro kay Amy. At agad namang binuksan ni Amy ang kanyang spirit zone. Anong bilang ang pinakamalayo na iyong nakikita? Tanong muli ng guro kay Amy. 6. Sagot muli ni Amy, ang bilang na 6 ay nangangahulugan na ang diameter ng kanyang spirit zone ay 6 na metro, sabi ng headmaster kay Shiranae. Anong kulay naman ang pinakamalinaw na iyong nararamdaman? Tanong naman ng isa pang guro kay Amy. Ito ay pula, sa tingin ko, ako ay nakapasok sa isang kulay pulang mundo, sagot muli ni Amy. At ang resulta ng pagsusulit ni Amy ay isang divergent type. Ang divergent type ay nagpapakita na ang tao ay may disposisyon para sa mataas na dami ng aktibidad. At ito ay nangangahulugan na ang spirit zone ni Amy ay medyo malaki para sa kanyang edad. Nakakakita ka ba ng isang higanteng tore? Tanong naman ng isa pang guro kay Amy. Ito ay nasa aking kaliwang bahagi, sagot muli ni Amy. Anong temperatura naman ang iyong nararamdaman? Tanong muli ng guro, ang aking pakiramdam ay medyo mainit, at dahil dito ako ay medyo pinapawisan. Sagot muli ni Amy, magaling ka Amy. Papuri ng guro kay Amy, at masaya naman si Amy sa magandang papuri na ibinigay sa kanya ng guro. Kahanga-hanga ang mga bagong estudyante ngayong taon, sabi ng guro, tama ka. Sa tingin ko, ang sunod na kukuha naman ng pagsusulit ay si Shiranae. Huwag kang kakabahan, ipakita mo ang iyong kakayahan, sabi ng headmaster kay Shiranae. Opo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot naman ni Shiranae. Ang batang ito pala ang binanggit ng headmaster na dadaan sa special screening, sabi ng guro na may kulay dilaw na buhok. Ibang klase ang batang ito, at siya ay medyo matanda na din. Kung ginamit niya ang pangalan ng mga Ojent, ibig sabihin ay ang kanyang mga magulang ay hindi masyadong sikat. Siguro ay nadiskubre lamang nila ang talento ng batang ito. Baka may kung anong espesyal sa kanya. Pero, sa eskwelahan na ito, siya ay mabilis lamang na maililibing. Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok.
Arian Shirene, ikaw ba ay gumagamit ng salamangka? Tanong ng guro na may kulay dilaw na buhok kay Shirene. Hindi pa po. Wala pa akong anumang salamangka na natututunan, sagot naman ni Shirene sa guro. Kung hindi ka pa natututo, dapat ikaw ay may magagawa, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Yan talaga ang kanilang iisipin, ang salamangka ay ang pagkilos ng paglabas ng kaalaman sa isipan. Ang mga batang maharlika ay tinuturuan ng iba't ibang bagay nang sa gayon ay maging natural sa kanila ang paggamit ng salamangka. Ngunit ang batang ito ay walang kaalaman, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Sige, tumayo ka sa gitna ng bilog, at buksan mo ang iyong spirit zone. Nabubuksan mo na ba ang iyong spirit zone? Tanong muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Susubukan ko po, sagot ni Shirene. Sa kabutihang palad, ito ay tila hindi isang matinding kaso ng nepotismo, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Sinubukan ng buksan ni Shirene ang kanyang spirit zone. At sa wakas ay nagawa na niyang makapasok dito. Maraming kung ano-anong simbolo ang nakikita ni Shirene sa kanyang paligid. Ngayon, Shirene, sabihin mo sa amin kung ano ang pinakamalayong numero na iyong nakikita, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok kay Shirene. Tahimik lamang si Shirene at animoy wala siyang naririnig. Parang siya ay nahihiya. Sabi naman ng babaeng guro. Shirene, kailangan mo silang sagutin ng tapat, hindi ka namin inihahanay sa kung sino man. Sinusubukan lamang naming hanapin ang pinakamahusay na paraan para ikaw ay matuto, sabi ng headmaster kay Shirene. Nakakita ako ng numero, ngunit, ito ay napakahaba, at ito ay hindi ko gaanong mabasa, sagot ni Shirene. Hindi mo ito mabasa. Hindi ka lamang magbabase sa iyong paningin. Dahil ito ay pwede mong maramdaman, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin, ito ay aking nararamdaman, ngunit ito ay talagang napakahaba. Kahit ngayon ay patuloy pa din itong humahaba ng humahaba, sagot muli ni Shirene. Ha, totoo ba? Sige. Ikaw ay magsimula sa kung ano ang unang digit na iyong nakikita. Sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Dinama muli ni Shirene ang mga nasa kanyang paligid. At patuloy niyang nakikita ang mga numero sa kanyang paligid. Ito ay 3.14, sagot ni Shirene. Nagulat ang mga guro sa sagot ni Shirene. Wala namang 3.14 sa mga numerong aming itinakda. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok kay Shirene. Ganoon po ba? Pero iyon ang aking nakita, sabi muli ni Shirene. Talaga ba? Minsan, may ilang kaso talaga na lumalabas ang PI ratio. Ito ay nangangahulugan na ang laki ng kanyang spirit zone ay lumampas na sa kanilang itinakda. Lumagpas na ba talaga siya sa 30 metro, sabi ng guro na may kulay ube na buhok sa kanyang isip. Ngayon naman, anong kulay naman ang pinakamalakas mong nararamdaman? Tanong naman ng babaeng guro kay Shirene. Kulay asul, ang aking paligid ay punong-puno ng kulay asul, sagot muli ni Shirene. Ang kulay asul ay convergent, sabi ng matandang guro. Ganoon ba talaga kalaki ang kanyang spirit zone, sabi naman ng babaeng guro. Ang convergent type ay kung saan ang stamina ay mas malakas kaysa sa laki ng spirit zone. At ito ay kabaliktaran ng divergent type, clump. Nakikita ko na kung bakit siguradong sigurado ka sa batang ito. Ang talento ng batang ito ay talagang hindi normal, sabi ng headmaster sa kanyang isip. Nagpatuloy pa ang pagsusulit ni Shirene. Ano naman ang bilang ng mga bilog na nakalutang sa iyong paligid? Tanong ng matandang guro. Ang mga bilog na ito, hindi ko ito kailangang bilangin isa-isa. Dahil ito ay aking nararamdaman, sabi ni Shirene sa kanyang isip. 867, sagot ni Shirene. Nagulat ang guro sa sagot ni Shirene. Medyo delikado ito, nasambit muli ng headmaster sa kanyang isip. At ibinigay na ng guro kay Shirene ang huling tanong sa kanyang pagsusulit. Gaano kalamig ang iyong nararamdaman? Tanong naman ng guro na may kulay ube na buhok. Medyo malamig,
na parang magyeyelo na ang paligid, sagot ni Shiranae. At binigyan na ng mga guro si Shiranae ng grado para sa kanyang pagsusulit. Magaling ang iyong ginawa, sabi muli ng guro na may kulay ube na buhok kay Shiranae. Kailangan naming magpulong upang mapagpasyahan namin kung saang klase ka mapupunta. Para sa lahat ng mga bagong estudyante, pakihintay na lamang ninyo ang resulta ng inyong pagsusulit sa labas, sabi ng babaeng guro. Lumabas na si Shiranae at ang iba pang mga bata sa silid na pinagdausan ng kanilang pagsusulit. Isang napaka-interesanteng estudyante, sabi ng matandang guro. Tama ka. Paanong ang isang 17 gulang na bata ay nagkaroon ng spirit zone na ang diameter ay umabot ng higit sa 30 metro? Sabi naman ng guro na may kulay ube na buhok. Ang density ng kanyang spirit zone ay bumababa dahil sa laki ng kanyang spirit zone. At ang density ng kanyang spirit zone ay 86.7%. At higit sa lahat, ito ay purong konsentrasyon na hindi gumagamit ng anumang kasanayan. Siya ba kaya ay isang monghe na nagsanay sa kakahuyan, sabi ng matandang guro. Sa anumang pagkakataon, siya ba kaya ay nagsisinungaling, tanong ng guro na may kulay dilaw na buhok. Isipin natin, ang kanyang spirit zone ay mayroong density na 70% at ito ay may diameter na 30 metro. Para sa isang bata na 17 taong gulang lamang, ito ay walang saysay. Hindi ba may pagkakataon pa siyang dagdagan ang mga numero bago niya sabihin sa atin, sabi muli ng guro na may kulay dilaw na buhok. Pero Mr. Thad, baka nakakalimutan mo, walang dahilan ang mga estudyante para sila ay magsinungaling sa atin. Kung sila ay makakapasok sa pinakamataas na ranggo ng klase, hindi nila magagawang makasabay sa mga estudyanteng nasa ganoong klase. Pabayaan na lamang natin silang kumuha ng pagsusulit. Bakit magsisinungaling ang mga estudyante ng ganoon, kung sila ay pumasok sa eskwelahan para matuto? Higit sa lahat, bakit tayong mga guro na naririto ay nakalimutan na ang PI ay inilagay bilang isang error code? Ito ay isang bagay na maaaring sabihin ng isang estudyante lamang upang makakuha ng ilang atensyon, sabi muli ng guro na may kulay ube na buhok. Saang lugar siya magandang ilagay, si Shiranae ang aking tinutukoy, tanong ng headmaster sa mga guro. Nagulat naman ang mga guro dahil sa biglaang pagsasalita ng headmaster. Ang ika-6 na klase ay nag-aaral ng spirit zone at ang pinagmulan nito. Ang ika-5 klase naman ay nag-aaral ng totoong salamangka, sabi ng guro na may kulay ube na buhok. At ang gurong may kulay ube na buhok na ito ay si Sina Oliver. Sa aking palagay, ang spirit zone ng batang ito ay halos kompleto na. At aking inerekomenda na siya ay ating ilagay sa ika-5 klase. Hindi ako sumasang-ayon, siya ay isang bata na 17 taong gulang na, at siya ay walang anumang kaalaman sa salamangka. Maaari siya magdulot ng anumang problema at maging mapagmataas, kapag siya ay inilagay natin sa may pinakamataas na ranggo ng klase. Sa tingin ko, dapat siya ay turuan muna natin ng mga pangunahing kaalaman, sabi ng guro na may kulay dilaw na buhok. At ang guro na ito ay si Thad, maaari naman iyan. Kaso hindi lahat ng estudyante ay katulad mo Mr. Thad, sabi ni Sina kay Thad. Magsabi ka nga ng totoo, gusto mong ilagay ang batang iyon sa ika-5 klase, dahil ikaw ang namamahala sa klaseng iyon. At dahil gusto mo din ang batang iyon, galit na sabi ni Thad kay Sina. May problema ba kung nais kong turuan ang isang batang may talento? Seryosong sagot ni Sina kay Thad. May punto naman si Mr. Thad, kahit na may kahanga-hangang talento ang batang iyon, ito naman ay isang baguhang estudyante pa lamang. Ano kaya kung turuan muna siya ng mga paunang hakbang sa ika-10 klase, sabi naman ng isang babaeng guro. Baka mawalan siya ng motibasyon para matuto. Kapag siya ay inilagay natin sa pangunahing klase dahil ang kanyang edad ay hindi katugma ng edad ng mga estudyanteng nasa pangunahing klase. Paano kung ipagpaliban muna natin ang paglalagay sa kanya sa klase at siya ay ating obserbahan muna, sabi naman ng isa pang babaeng guro. Sa palagay ko, siya ay nababagay sa ika-7 klase. Ang ika-7 klase kasi ay nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman ng spirit zone.
Kung ang batang ito ay talagang may talento, maaari natin siyang ilagay sa mas mataas na klase, sabi ng matandang guro. Sige, sa tingin ko ay tama ka, sabi naman ng headmaster. Si Shirene ay ilalagay natin sa ika-7 klase, seryosong sabi ng headmaster. Ang magic schools ay may sistema na may 10 klase. Depende sa mga pagsusuri, ang mga mag-aaral ay nahahati sa mga klase na may 10 iba't ibang antas. Ngunit ang mga klaseng ito ay maaaring ikategorya sa 3 pangkat. Ang ika-8 hanggang ika-10 klase ay nasa antas ng elementarya. At ang mga estudyanteng ito ay tinuturuan na ang focus ay ang pagbuo ng spirit zone. Ang ika-4 hanggang ika-7 klase ay may mataas na ranggo ng klase, na kung saan ang mga mag-aaral ay natututo ng wastong paggamit ng salamangka at kung paano gamitin ang kanilang spirit zone. At ang pinakahuli naman ay ang klase ng mga magsisipagtapos. Ito ay binubuo ng 1 hanggang ika-3 klase, ang mga ito ay humaharap sa matinding pagsasanay upang makabuo ng mga propesyonal na salamangkero. Dumating na ang araw na si Shirene ay magsisimula na sa kanyang pag-aaral sa Magic Academy. At siya ay napunta sa ika-7 klase, habang siya ay naglalakad ay mga ibang estudyante ay tumitingin sa kanya. May bagong estudyante tayong makakasama simula ngayon. Nagawa agad niyang mapunta sa intermediate class kahit na bago pa lamang siyang nakapagpatala, sabi ng isang batang babae na may buhok na kulay tsokolate. Parang medyo matanda na siya, pero siya ay gwapo, sabi naman ng isang bata na may kulay rosas na buhok. Ako nga pala si Arian Shirene, pagpapakilala ni Shirene sa ibang mag-aaral. Ngunit wala ni isang pumapansin at nakikinig sa kanya. Pinatahimik naman ng guro ang mga estudyante, at naisip ni Shirene na sa wakas ay makakapag-aral na siya sa isang Magic Academy. Ang Alpiz Wizard School ay may lawak na 75.405 km ng buong bundok. Nasa loob nito ang mga dormitoryo, at ito ay mayroong higit sa 33 gusali at 4 na pang lugar ng pagsasanay. Ang paglabas ay ipinagbabawal maliban sa araw ng katapusan ng linggo. Ito ay maginhawa para sa mga estudyante dahil karamihan ng mga pasilidad ay naroon na sa loob ng eskwelahan. Ang klase ay natatapos ng alas 5 ng hapon, at pagkatapos nito ay libre na ang oras ng mga estudyante. Pero ang mga estudyante ay pumupunta sa silid-aklatan na bukas buong araw o kaya naman ay ang iba ay bumubuo ng samahan para magsaliksik, dahil ito ay nakakapagpasigla sa kanilang pagnanais na matuto. At ang mga ganitong gawain ay nagtutulak na maging kagalang-galang ang isang paaralan. Ang klaseng ito ay mahirap katulad ng inaasahan, hindi dahil maraming asignatura kundi dahil ang lahat ng mga estudyante ay mataas ang antas ng kaalaman. Ito ay isang bagay na kahit ang mga maharlika ay nahihirapan din dito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng anumang posibleng paraan, si Shirene ay maaaring makahabol. Ayon sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod ng kasaysayan, lahat ng kaalaman sa mundo ay unti-unti nang naiipon. Ang pang-umagang klase ay natapos na, ang susunod naman ay ang panghapong klase. At ang klaseng ito ay isang practical class na tumutukoy sa spirit zone. Ngunit walang nakalagay na lokasyon sa talaan kung saan ito gagawin. Naisip ni Shirene kung kanino kaya siya magtatanong ng tungkol dito. At may nakita siyang isang babae na sa palagay niya ay kaparehas niya ng edad. Hello, maaari bang magtanong, alam mo ba kung saang lugar ng pagsasanay tayo kailangang pumunta? Tanong ni Shirene sa babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Ako ba ang kinakausap mo? Sagot sa kanya ng babae. Ah, hindi mo ba alam, ang ating practical class ay gagawin sa Second Combined Training Ground, pagpapatuloy ng babae. Combined, anong ibig mong sabihin? Tanong muli ni Shirene sa babae. Lahat ng intermediate class ay nagsasanay ng 2 beses sa isang linggo. At ngayon ang araw ng oryentasyon, sabi muli ng babae. Pumunta na ang mga estudyante sa Second Combined Training Center. Ang mga batang estudyante ay bumabati sa mga estudyante na mas matanda sa kanila. At ang isa sa mga ito ay si Amy, marami sa mga estudyante ang humahanga kay Amy.
Si Amy ang isang taong hanggat maaari ay ayaw makasalamuha ni Shiranae. Ngunit mayroong 2 beses ng pagsasanay sa loob ng 1 linggo. Ang mga estudyante ay aktibong nag-uusap at mayroon silang mahigpit na utos. Magandang hapon sa inyong lahat, ako si Ethela, at ako muli ang mamamahala sa inyong klase tungkol sa Spirit Zone ngayong taon, pagpapakilala ng guro. Ang gurong ito ay si Ethela Romy, isang intermediate class Spirit Zone specialist teacher. Sa pagsisimula ng taon, sigurado akong may mga estudyanteng umusad na sa susunod na antas. Siyempre, may mga estudyante pa din naman na naririto at pamilyar sa inyo. At mayroon din tayong bagong estudyante na makakasama din natin simula ngayon, pagpapatuloy na sabi ni Teacher Ethela. Ang mga estudyante ay biglang tumingin kay Shiranae. At dahil dito, si Shiranae ay medyo nakaramdam ng hiya. Shiranae, maaari ka bang tumayo at ikaw ay magpakilala, sabi muli ni Teacher Ethela. Agad naman tumayo si Shiranae, napatingin naman sa kanya si Amy at ang babaeng may kulay kahel na buhok na kasama nito kahapon. Hello, ako nga pala si Arian Shiranae, at ako ay nakatakdang mag-aral at napunta sa ika-7 klase. Hindi na nakapagpatuloy sa pagsasalita si Shiranae dahil ang mga estudyante ay nagpalakpakan. At mas lalo pang nakaramdam si Shiranae ng matinding hiya. Amy, di ba siya iyong lalaking nakita natin kahapon? Shiranae pala ang kanyang pangalan, sabi muli ng babae kay Amy. Ito ang unang beses na narinig ko ang kanyang pangalan. Sino ba siya? Parang pamilyar siya. At natatandaan ko ang mga mukha na nakikita ng aking mga mata, sabi naman ni Amy. Kilala niyo ba siya? Batay sa aking mga nasagap na balita, masyado siyang binibigyan ng pansin ng ibang mga guro. At narinig ko na ang resulta ng kanyang pagsusulit para sa bagong estudyante ay medyo nakakagulat, sabi naman ng babaeng may buhok na kulay tsokolate. Talaga ba? Parang mas lalo ko siyang nagugustuhan. Saang pamilya kaya siya nanggaling, sabi muli ng babae na may kulay kahel na buhok. Nagulat naman si Amy sa kanyang mga narinig, at bigla na niyang naalala kung saan nga ba niya unang nakita at nakilala si Shiranae. Ang Carmiz family ay hinahangaan bilang bloodline of the geniuses. Ang kanilang pulang mga mata ang kanilang natatanging katangian, na naiipasa na sa iba pang henerasyon ng kanilang pamilya. At ito ay nagbibigay sa kanila ng ganap na kakayahan upang matandaan ang mga partikular na sandali ng kanilang kinaroroonan. Ginagawa nitong walang kabuluhan ang konsepto ng pagsusuri sa kanila. Si Amy ang pinakabatang anak ng Carmiz family, binansagan siya na may pinakamahusay na talento sa kanilang lahat. Namana niya ang buong galing ng kanyang pamilya, 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 pamilya. Ano ang nagawa ng aking pamilya upang masuportahan ang aking pagsusumikap? Nakamit ko ang aking galing na walang anumang tulong na nagmula sa aking pamilya. Kaya kung gawin ang lahat ng gusto ko, kahit kailanman ko itong gustuhing gawin. Ang taong nagtulak sa akin para maging isang suwail ay nagbalik. Ang taong ito ay walang iba kundi ang lalaking nagmula sa isang mababang uri. Sabi ni Amy sa kanyang isip, Amy, ano bang sinasabi mo? Tanong ng mga babae kay Amy. Wala, ang sapatos ko. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako komportable sa aking sapatos. Pag-aalibay na sabi ni Amy. Sabi ko na nga ba, ang mga alaala na nakuha ng aking mga mapupulang mata ay hindi maaaring magkamali. Ang problema ay natagpuan ko siya kasama ang mga maharlika. Sinong makakapagsabi na siya ay isang mababang uri? Pero papaano siya nakapasok dito sa Magic Academy, sabi ni Amy sa kanyang isip. Gayunpaman, si Amy ay labis na napahiya, gusto ko nang mamatay. Nilinis ko ang aking nakaraan, hanggang sa puntong wala nang natitira pa. Naaalala pa kaya niya ang nangyari sa nakaraan, nasambit muli ni Amy sa kanyang isip. Ang mga alaala, 5 taon na ang nakakalipas, ang isang ordinaryong tao ay hindi dapat magkaroon ng anumang kapintasan. Bakit hindi natin kumpirmahin iyon, sabi ni Amy sa mga lalaking nanakit kay Shiranae. Nagulat si Amy sa ginagawa ng mga lalaki kay Shiranae.
Bigla niyang naisip kung ano kaya ang gagawin ng mga ito kay Shiranae. At na-imagine naman si Amy si Shiranae, si Amy, hindi siya ang tipo ng tao na iniisip ng lahat. 5 taon na ang nakalipas, nakasanayan na niyang tumabay sa likod ng eskinita kasama ang mga sanggano. Iyon lang ba, syempre hindi siya ang tinaguriang babaeng malamig ang puso ng Magic Academy. At talagang interesado siya sa mga lalaki, at sinubukan niyang hubarin ang aking mga damit. Biglang napunit ni Amy ang isang pahina ng aklat nang dahil sa kanyang mga naiisip. Hindi maaari, hindi ko ito matatanggap, hindi ko ito hahayaang mangyari, seryosong sabi ni Amy sa kanyang isip. Okay, kayong lahat, ano sa inyong palagay ang spirit zone, panimulang tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Ang kaisipan ng salamangkero, sagot ng isang estudyante. Tama, ito ang pinakadiwa ng kaisipan ng salamangkero. Ang unang pormasyon nito ay ang hugis bilog, dahil ito ang pinakamadaling pagtuunan ng pansin. Gayunpaman, sa aktwal na pagsasanay, may mga kaso kung saan ang hugis bilog ay hindi gaanong ginagamit. At ipapakita ko sa inyo ang isang halimbawa ng spirit zone, paliwanag ni Teacher Ethela sa mga estudyante. Nagulat si Shiranae dahil nakikita ng kanyang mga mata ang spirit zone ni Teacher Ethela. At batay sa kanyang nakikita, ang spirit zone ni Teacher Ethela ay may diameter na 10 metro. Ganito ang pangunahing anyo ng spirit zone, ang anyo ng isang bilog. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, sa aktwal na pagsasanay, ang hugis bilog ay hindi gaanong ginagamit. Para magpakita ng isang simpleng halimbawa, gagamit ako ng salamangka para puntiryahin ang target. Ang aking spirit zone ay may diameter na 10 metro. At ang target naman ay may layong 20 metro. At gagamit ako ng bolang apoy, isang uri ng salamangka ng apoy, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Naisip naman ni Shiranae na sa wakas ay makakakita na siya ng isang taong gumagamit ng salamangka. Una, gumawa ako ng isang maliit na bolang apoy, at ngayon naman ay titingnan natin kung matatamaan ko ang target ng tama, sabi muli ni Teacher Ethela. Agad namang pinatama ni Teacher Ethela ang kanyang ginawang bolang apoy sa kanyang target. Ngunit ang bolang apoy ay biglang nawala, gaya nga ng inyong nakikita. Karamihan sa mga salamangka ay hindi maaaring lumabas sa spirit zone. At dahil dito, mapapanatili lamang ng salamangka ang kanyang anyo sa loob lamang ng spirit zone. Pero, kapag ang spirit zone ay ating pinalawak hanggang sa kinaroroonan ng target, maaari natin itong maabot at matamaan, pagpapaliwanag muli ni Teacher Ethela. Manghang-mangha naman ang mga estudyanteng nasa ika-7 klase sa ginawa ni Teacher Ethela. Hindi ko ito alam. Maaari palang baguhin ang anyo ng kaisipan, nasambit ni Shiranae sa kanyang isip, pero, may isang malaking problema sa pamamaraang ito, ang pagbabago ng hugis ng inyong spirit zone ay gumagamit ng napakaraming konsentrasyon, sa isang tunay na laban, kung saan ang mga segundo lamang ang maaaring gumawa ng pagkakaiba, ang patuloy na pagbabago ng hugis ng inyong spirit zone ay hindi epektibo. Kaya naman madalas nating gamitin ang spirit zone sa 4 na magkakaibang anyo. At naririto ang 4 na anyo ng spirit zone, ang unang anyo ay ang defense form. At ito ay isang hugis deltahedron, ito din ay pumipigil sa spirit zone mula sa pagkasira laban sa karamihan ng mga pagtatangka. Sa pagdami ng paghaharap, ay sa pagdami din ng kakayahang dumipensa. Ang sunod naman ay ang attack form, ito naman ay hugis bituin. Nang dahil sa hugis nito, madali nating makukuha ang lokasyon ng ating target. Ito ay mas kumikinang kapag humaharap sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang ikatlong anyo naman ay ang target form, ito ay may kalamangan sa isang malayuang labanan. Gayunpaman, hindi ito masyadong mahusay sa pagpuntirya ng mga mabibilis gumalaw na target. Ang pangunahing bagay na kailangan lamang alalahanin sa anyo na ito ay kung gaano mapapabilis ang pag-ikot ng cross na hugis, pagpapaliwanag ni Teacher Ethela. Nagagamit niya ang lahat ng pamamaraang iyon nang hindi man lamang kumukurap ang kanyang mga mata.
Inaasahan ba niyang gagawin din natin ang lahat ng iyan, sabi ng estudyante na katabi ni Shiranae. Sa ganoong paraan, maaaring magamit ang Spirit Zone na may diameter na 10 metro sa isang tunay na labanan, nasambit naman ni Shiranae sa kanyang isip. Ang ika-4 at pinakahuling anyo naman ay ang Deviate Form. Ito ay kasumpa-sumpa sa kahulugan na kahit ang mga mag-aaral sa ika-5 klase ay nahihirapan dun itong gamitin ng matagumpay. Ako ay magbibigay sa inyo ng isang halimbawa, paliwanag muli ni Teacher Ethela. Kapag matagumpay ba kaya nating nagawa ang lahat ng iyan, ay ibig sabihin ba noon ay tayo ay mapapalipat na sa mas mataas na klase, sabi naman ng isang babae. At patuloy pa din si Teacher Ethela sa paggamit ng kanyang Spirit Zone. Nagulat naman ang ibang mga estudyante sa kanilang mga nasasaksihan. At gayon din naman si Shiranae, ang Spirit Zone ni Teacher Ethela ay humiwalay sa kanyang katawan. Hindi maintindihan ni Shiranae ang mga nangyayari, ang Spirit Zone ay ang kaisipan ng salamangkero. Posible bang maihiwalay ang kaisipan sa katawan, at naiisip din niya kung ano daw ba kaya ang nasa loob ng Spirit Zone na humiwalay sa katawan ni Teacher Ethela. Ang Deviate Form ay isa sa napakahirap gamitin, ito ay mahirap gamitin, hanggang sa punto na may mga salamangkero na nagpakadalubhasa na dito. Ang kabutihan ng Deviate Form ay, dahil ang salamangkero ay wala sa gitna ng Spirit Zone. Walang anumang paghihigpit sa paggamit ng Spirit Zone. Maaring igalaw ang Spirit Zone patungo sa target. Ang saklaw ng aktibidad ay epektibong walang katapusan, sabi muli ni Teacher Ethela. Paano kaya nagagawa ng ating guro ang lahat na iyon na parang isang normal lamang na kagaya ng paghinga? Kapag gumagamit ako ng Spirit Zone, para akong mauubusan ng hininga, sabi ng isang babaeng estudyante. Sila ay nasa mas mataas na antas, sila ay sertipikadong salamangkero na nasa ika-6 na grado, sabi naman ng isa pang babae. Madidismaya kayong lahat kung hindi ninyo ito susubukan ngayon, tama ba ako? Tanong ni Teacher Ethela sa mga estudyante. At nagsigawan naman ang mga estudyante dahil sa tanong ng guro. Tayo ay magsisimula magpakita ng demonstrasyon, at ito ay si Amy Carmiz, panimula ni Teacher Ethela. Kahanga-hanga ka talaga, Amy. Ikaw ang nangunguna sa ating klase, sabi ng babae na may kulay tsokolate na buhok. Amy, ikaw ang unang magpapakita ng demonstrasyon, ang lahat ng lalaking estudyante ay siguradong hahanga sa iyo kapag ikaw ay nagpakita ng demonstrasyon. Sabi naman ng babae na may kulay kahel na buhok kay Amy. Sobrang nagulat naman si Amy sa kanyang mga narinig. Hindi ko gustong maging isang atraksyon ngayon, sabi ni Amy sa kanyang isip.